natin. And sa Great Taste White family ko, maraming salamat for inviting me. Sa lahat na nandito, sana po patuloy ng suportahan ang Great Taste White na mas pinakape, mas pinasarap, mas creamy, mas makape, mas pinasarap. Boom! Yes, maraming salamat mga ka-Ascenso, and I will be back again. I will be back again in a while. Mamaya, makikita na ulit ako. Sa lahat na nandito, enjoy po kayong mamili. Maraming salamat. And have a URC family. Thank you so much. Set tour guide din siya. At kung makikita natin, ano talaga siya? Arena layout. So, andito yung audience. So parang arena talaga? Yes, kasi this is tagged as one of the biggest dance competition and celebrity dance showdown of 2025 for GMA. Hello Gafden fans! Ito nga ha, nakakatuwa itong reply niya ni Sir Alden, nagkaon ka na love. Tapos kasi may nag-comment dito yung Capricorn girly who loves AR. Sabi niya, good morning, nagkaon ka na or kumain ka na. Tapos sabi naman ni Sir Alden, nagkaon ka na love. Sabi, tapos nag-heart. Tapos hindi pa love, sabay na tayo eme. So parang fan ito mga kasambreros na sobrang loyal kay Sir Alden, no? Talagang Sir Alden, talagang ang kulit niya, no? Ang kakulitan niya kahit basta sa mga fans ay talagang game na game din po ito mga kasambreros na makipagkulitan, no? Kahit love na yung tawagan mga kasambreros. So this is just a matter of endearment sa mga fans mga kasambreros. And ito nga, no, si Ma'am Catherine ay hindi ko ito natakil kanina. Itong Magic Sarap niya na event kahapon. So parang dalawang events yata siya kahapon mga kasambreros, kasama si Melay. Nakadilaw sila, no, color theme kasi ng Magic Sarap ang kulay dilaw mga kasambreros. So dati sila Ma'am Ay, no, yung kumbaga pa yung dito yung brand endorsers mga kasambreros. So sobrang daming ganap niya kahapon. So ito nga ay mga footages, no, mga kuha dun sa kanilang event kahapon sa Magic Sarap. So bago yan, hindi ko natakal itong Great Taste nila kanina. So nagpasalamat, no, si Ma'am Catherine sa kanyang Great Taste family. Sabi niya maraming salamat for inviting her sa mga andito. Sana suportahan daw yung Great Taste, no. And sabi niya dito sa mas pinakapi, mas pinasarap, mas pinakreamy. Boom! Sabi nga ng isang host niya, or co-host niya mga kasambreros. So tapos sana mag-enjoy din yung mga nandoon na mamili mga kasambreros, and sana daw ay makabalik din po siya, no. So medyo maluwag na yung schedule niya, no, kasi kaliwat kanan na yung pero busy pa rin. Maluwag na siya dun sa Pilipinas Got Talent. Siguro malapit na sila matapos doon mga kasambreros. Kasi may di ba may next level, tapos semi-finals mga kasambreros. Tapos dito naman sa kumbaga pa sa Magic Sarap ay nagsalita rin siya, no, na Barangay Magi, no, mga kasambreros. And then sa Great Taste naman, halo-halo ko na mga kasambreros. Sa Great Taste ay meron pala silang palaro, no, parang games mga kasambreros, syempre para pampawala ng boredom doon sa event mga kasambreros sa mga tao. Mga kasambreros, yung sa visualry, babae naman yung kanyang guest na inayusan. So di ba nakaraan lalaki. So yung parang mga bet at saka gustong isuot ni Ma'am Catherine ay pinasuot niya, no, dun sa kanilang girl na guest mga kasambreros. So bagay na bagay talaga ito sa beauty ni Ma'am Catherine, itong visualry. Kasi may mga yung nilagay niya dito sa kanilang guest, merong necklace, may earrings mga kasambreros. Tapos nga nasiyahan sila sa kaniyang ginawa dun sa guest po mga kasambreros. And then Sir Alden, of course, kabang-abang ito mga kasambreros, kasi tour na siya ng kanilang set mga kasambreros nitong Stars on the Floor nga, no, parang arena layout yung kanilang ginawa mga kasambreros, kasi pangmalakasan itong kanilang show
Kasi celebrity showdown siya, ibig sabihin mga sikat na yung sasali doon sa programa mga kasembreros. Yung laki, yung bawat anggulo ay parang pang world class talaga yung center stage nila mga kasembreros. Tapos yung wall, may LED wall sila mga kasembreros, LED wall na sobrang laki, no, para yung 360 degrees makikita talaga. So hindi lang siya sa isang angle or dalawa, tatlo, apat, lahat po mga kasembreros ay may ikot. So hindi po siya typical na stage, sabi niya dito. So ang bawat angle ay Instagrammable. Tapos ang pinaka inaabangan dito ay ang hurado seats, no, ang judges seats mga kasembreros, na kung sining upo para maghusga sa mananalo. So tinatawag nila itong dance authority. So yun po yung mga judge mga kasembreros na hindi pa daw pwedeng i-reveal ni Sir Alden. Pero lahat daw ay dancers, lahat ay sikat na magja-judge, no, lahat palong-palo. May kanya-kanyang forte mga kasembreros yung mga judge na uupo. And nakakatuwa, tapos mapapalaban din daw si Sir Alden dito sa sayawan. Kasi bilang host, definitely ay nag-ensayo na siya mga kasembreros sa kumapasa gaganaping dance showdown ng mga celebrities. So wala pa silang exact date, pero malamang sa malamang ay mga June, no, next month nila ito ipapalabas mga kasembreros sa television. And then ito, no, ang kulit lang, share ko lang po ito nung bata pa si Ma'am Catherine, shinare na isang admin din. Endless Love Days pala ito ni Ma'am Catherine, no, na kung saan ay kapartner nga niya dito si Sir Christopher Martin mga kasembreros, na batang bata na siya po ay yung batang Jenny, batang Marian Rivera, at saka si Sir Ding Dong naman is yung si Christopher Martin paglaki mga kasembreros ay si Sir Ding Dong Dantes mga kasembreros. So actually that is it for our Catden items. Pero abang-abang pa kayo kasi medyo naglalagari tayo ngayon. Maraming salamat po, and sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda. Medyo nakakatakot ito mga kasembreros. Ang title natin, Hindi Mapapatawad. So merong kasalanan sa Biblia mga kasembreros na hindi po mapapatawad. Para po sa kalaman natin. And ano nga ba ito? No? Whoever is not with me is against me. Jesus Christ speaking. Whoever is not gathering with me is sending everywhere. I tell you, every sin and every bad word men speak against God will be forgiven, but bad words spoken against the Holy Spirit will not be forgiven. Whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven. Grabe mga kasembreros, no? According po dito, according po sa ating Messiah, okay, the reigning and will reign, Jesus Christ mga kasembreros, ay merong unpardonable or unforgivable sin mga kasembreros, which is very unique, no? Kumbaga pa, isipin natin ang Diyos sa atin ay punong-puno ng pagpapatawad. He is the source of forgiveness. Pero dapat tandaan natin na righteous po siya, no, banal po siya, makatarungan, makatwiran, and no one can counsel him mga kasembreros. And grabe ito kasi grabe yung pag-respect, pag-revere, paggalang mga kasembreros sa banal na espiritu. Kasi sabi niya dito, kahit na pwede kang magsalita ng masama against kay Jesus Christ, pwede kang magsalita ng masama or bad words mga kasembreros against sa God the Father, pero kapag ikaw ay naglapastangan, ikaw ay naging blasphemer or gumawa ka ng blasphemy, naging profanity, kung nagkaroon ka ng profanity mga kasembreros or slanderous words sa Holy Spirit, ay hindi po yan mapapatawad mga kasembreros. Grabe, no? Kung kaya yung kantang parang ginamit nila yung Holy Ghost dun sa Bed of Roses na kanta mga kasembreros, isa po yung mapamalaking kasalanan no ginamit nila yung Holy Ghost mga kasembreros dun sa kantang Bed of Roses. Nako, Diyos na lang po ang bahala mga kasembreros. It is the one iniquity that will never be forgiven. So never is the meaning of either in this age or in the age to come. So never ibig sabihin po as in hindi, no, hindi mapapatawad mga kasembreros. So the unforgivable sin is blasphemy. Okay?
pagsasalitaan mo ng masama, no, pagtutungayawan mo, isusumpa mo siya mga kasembreros, no, pagsasalitaan mo siya ng kung paano masasamang salita mga kasembreros. So blasphemy of the Holy Spirit in the context of Spirit's work in the world through Christ. In other words, the particular case of blasphemy seen in Matthew 12 and Mark 3 is unique. So the guilty party, a group of Pharisees, and had witnessed irrefutable evidence that Jesus was working miracles in the power of the Holy Spirit, yet they claimed that he was possessed by the prince of demons, Beelzebul. So ito kasi yung time na na yung mga Pharisees po, yung mga Pariseo, ay hindi naniniwala sa kay Jesus Christ. In fact ay ininsulto pa nila si Jesus Christ by throwing bad words, pinagsasalitaan siya ng masama mga kasembres, because Jesus Christ was claiming to be the Messiah. So sabi niya dito, they had no excuse for such an action. They were not speaking out of ignorance or misunderstanding, kasi alam na mga Pariseo ang batas. They kept the scriptures mga kasambres before the coming of the Messiah. However, their eyes were blinded by their religious procedures, false, kumaga pa hindi totoong mga pakitang tao lang na mga actions mga kasembreros. That is why God and Jesus Christ blinded the Pharisees. So the Pharisees knew that Jesus was the Messiah sent by God to save Israel. They knew the prophecies were being fulfilled. They saw Jesus' wonderful works and they heard his clear presentation of truth. Yet they deliberately chose to deny the truth and slander the Holy Spirit. So alam nila yung katotohanan kasi maalam sila sa scriptures. Kung maalam sila sa Biblia, pero mas pinili nilang kontrahin ang banal na Espiritu and Jesus Christ himself, na nakita nila yung mga milagro. Alam nila fulfillment na, andun na yung ipinakaantay na Messiah mga kasembreros na si Jesus Christ. Yung mga prophecies na sinabi ni Prophet Isaiah, ni Joel, ni Malakay, and so on mga kasembreros, ni Ezekiel, ay nangyayari na mismo sa panahon ng mga Pharisees mga kasembreros. Pero mas pinili ng mga Pariseo na hindi maniwala, and in fact ay deny pa nila yung pagiging Diyos ni Jesus Christ. Para silang nagkaroon ng willful blindness. Mas pinili nilang maging bulag sa katotohanan. Mas pinili nilang pagsalitaan ng masama si Jesus Christ and the Holy Spirit, which is the blasphemy or the sin that cannot be forgiven. The blasphemy against the Holy Spirit, specific as it was to the Pharisees' situation, cannot be duplicated today. Jesus Christ is not on earth, and no one can personally see Jesus perform a miracle and then attribute the power to Satan instead of the Spirit. So the only unpardonable sin today is that of continued unbelief. So dito medyo bumawi mga kasembreros, na kasi at that time ay sa Pharisees niya tinutukoy ito. Pero sa panahon natin ngayon, sa present generation, ay hindi siya duplicate ng pangyari at that time. So ang ngayon sa age natin or sa generation natin, and kasi wala na si Jesus Christ physically sa mundong ito, ang hindi lang talaga mapapatawad na kasalanan ngayon ay yung patuloy na pagkakasala mga kasembreros, repetitive na na kasalanan na ginagawa ng tao. So there is no pardon for a person who dies in his rejection of Christ. So na-reject mo si Jesus Christ, so you kept on rejecting and neglecting and denying him mga kasembreros by having no time, walang pananampalataya, hindi ka nagtitiwala sa Diyos mga kasembreros. The Holy Spirit is at work in the world, convicting the unsaved of sin, righteousness, and judgment. So that's John 16:8 mga kasembreros. And yun nga, kapag nag-resist na ang tao, na hindi na lumalapit sa Diyos, wala na siyang panahon, at walang pananampalataya in general, ay dun po siya nagkakasala mga kasembreros. So yun po yung hindi na mapapatawad na kasalanan ngayon, na Jesus Christ is absent physically sa mundong ito. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasembreros, and paalam po. I love you all.